groups na sila ay bahagi po ng total demolition attack dogs ni Marcos upang hindi na makapanumbalik pa at maparalisa nila ang Duterte political groups. Hindi naman po lingid sa atin kung bakit sila galit na galit kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Pangatlo, ito po ang mga yellow and pink zombie survivors ng mga dilaw na pinagbasura na ng taong bayan, subalit ni-revive ni Lisa Araneta, ni Martin Romualdez at ni Marcos para gawing mga attack dog din. Sila Dilima, Jokno, Trillanes at mga kagrupo nila. Itong tatlong grupo na ito, they only have one agenda: abolish whatever there is in the influence of the Duterte, destroy and paralyze the only remaining obstacle to the presidency na pwedeng makapanumbalik bilang pinuno ng gobyerno ang isang Duterte sa pamamagitan ng pagwasak nila kay Vice President Sara Duterte. Ma'am, tama ka sa iyong binanggit. Si Ramil Badriaga po ay nailik ngayong araw na ito ni Pereridon na nakahanda daw na tumistigo dahil alam niya ang mga confidential funds and other utilization of funds related to confidential projects ni Vice President Sara Duterte. Alam natin na ito ay isang script na minaniobra nila Trillanes, nila Dilima, pero pinatulan ngayon sa Kongreso ng parallel investigation prior to the impeachment complaint na isasampa kay Vice President Sara Duterte. At ganoon din po, Ma'am Lorraine, binanggit na rin po, maliban kay Madriaga, ay binanggit na rin po nila Hontiveros at Dilima na bubusisiin nila ang lahat ng confidential names, aliases, and confidential items na na-audit na at nagawa na ng evaluation report ng COA, hindi nila ito tinitigilan, Ma'am Lorraine. Pabalik-balik, Ma'am Lorraine, your take on this. Wala silang ibang maibato. Ito lang talaga at ito lang ang kanilang ginamit muli simula pa last year hanggang ngayon. Napakalinaw, di ba? Ang ganda-ganda ng kwento talaga. Napakalinaw kasi napakaliwanag talaga na si Inday ay busilak, di ba? Kung ano-ano pang tinatawag, Inday, Lustay, etc., etc. It's not sticky. Hindi talaga dumidikit kasi hindi totoo. Hindi magnanakaw si Inday katulad ninyo. Tapos ang napakaganda dito ay lumulutang kung sino itong mga ito. Katulad yan si Hontiveros, no, na ilusyonado na magiging president. So inaalay niya yung sarili niya sa Pilipino while at the same time ginagawa niya itong kabulukan na ito. Kasi hindi ito personal. Nagsalita na nga ng maliwanag ang Supreme Court, 'di ba? Sinabi niya wag ninyong gamitin ang impeachment bilang political weapon. Maraming sinabi, napakaganda nung mga sinabi ng Supreme Court, no? Can I just read, no? Sabi ni Justice Lazaro, the House of Representatives has maintained that the Vice President need not be notified or heard at this stage. Ibig sabihin, hindi nila binigay yung due process ng Vice President, di ba? Right. So, nakita nyo yung level ng pagkabastos, ng pagkawalang kwenta, napakawalang kwenta. Alam ninyo, dapat meron tayong standards. Pag sinabi mo, kongresista, legislator, meron tayong ganito. Pero ang nakikita natin ngayon, mga hoodlums, lawmakers na sila mismo, mga baboy, mga lawbreakers, dinuduraan nila ang saligang batas natin para saan? Para sa kapangyarihan, di ba? So, maganda na ang liwanag-liwanag ng nagpapakita, kumbaga, going towards 2028, they're stepping forward and they're saying, ako, bastos ako sa saligang batas. Dinuduraan ko yung sinabi ninyo na pinili ninyo si Inday na Vice President. Dinuduraan ko yan. So nagpapakilala sila, yan sila Percy Sendanya, si Laila De Lima, lahat yan, yung Marcos team. Kahit yung mga nakatago dyan, no? Pero yung mga nakatago na yan, kasi I'm saying maganda na nagpapakita, no, yan sila Ping Lacson, mga bobo kasi nagpakita di ba? Pero you can also glean who are those that are behind na hindi masyadong kitang-kita, like for instance sila Gibo, pero nandyan yan. Yes. Like nandyan yan, umaandar yung mga yan. So that's my take, that even though, I mean,
I really think, no, one of the best things in life is for you not to be literal. Dapat hindi kayo literal. So pag may masamang nangyari, dapat nakikita niyo yung kabutihan kasi talagang merong kabutihan. I mean, hindi tayo nag-iimbento. Hindi tayo sumisingkot ng cocaine tapos nag-i-imagine tayo, 'di ba? Hindi. Totoong may ibinibigay na kahit na nahihirapan tayo ngayon, napakaraming regalo ng binibigay sa atin kasi ang nangyari sa Pilipinas, lugmok na lugmok tayo kasi nga andyan sa Senado si Ping Lacson na meron ng malaking elepante, na meron ng neon sign na nakasulat sa kanya, magnanakaw si Bongbong Marcos, siya yung pinakamalaking magnanakaw dito. And yet ang sinasabi ng putang inang ito, no, off the hook si Marcos, 'di ba? So yung ganun na yung nangyari sa atin, no? Of course, in other countries, ganyan din, no? Kasi we saw the Epstein files, etc. But I feel so blessed that I was brought here to Japan because I can see that it's possible, posible, that meron tayong standards sa ating mga lingkod bayan kapag tayo ay may standards sa sarili natin. No? So, maganda yon na nangyayari lahat ito at dapat lang na mangyari ito sa Pilipinas na nagkaroon tayo ng drug addict na magnanakaw na president, no? Maganda yon kasi talagang tayo ang may gumawa niyan kasi tingnan niyo naman yung mga vloggers, mga bayaran. Pwedeng bayaran ang Pilipino. Maraming Pilipino walang prinsipyo, mga scammers, mga matapobre, mga social climbers, 'di ba? Pero nakikita ko dito sa mga Hapon, walang ganon. Hindi Of course, there may be exceptions, but as a rule, no, so ang sinasabi ko, we can aspire for something like that. Pwede tayong maging ganyan at gaganda ang Pilipinas. So, nangyari yan dahil yan ang mga binoboto natin, the worst of us. Diba? Yeah. Pangpagising yan, Ma'am Lorraine. The Yeah. awareness and Yeah. social awakening will come from the direct experience ng mga mamamayan kung anong tama at mali sa kanilang karanasan. I agree to that. Kapag hindi mo naranasan ang kapalpakan at kabulukan ng isang lipunan mula sa mga bulok na pamumuno na binuo ng inyong desisyon sa eleksyon, hindi mo mararamdaman ang hapdi at sakit ng aral mula dyan. Yan ang nangyayari ngayon na pinagdadaanan ng buong bansa. Na nais nating i-redeem, ibangon ang ating bansa mula sa pagkakalugmok na ito. Para po sa inyo, game plan. Unahin natin. Kung sakali mang umusad yan doon sa Kamara, didirekta yan doon sa Senado. Tapos mismo ang Senate President nagsabi na forthwith, kaagad-agad ay sisimulan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung sakali mang maaresto itong ilan nga sa mga senador na nasa minority dahil nga doon sa flood control scandal, ang mismong DOJ na nga nagsabi, yung ombudsman nagsabi, naka-standby na yung kanilang arresting team. Mababawasan ngayon ang pro-Sara team dyan po sa Senado. Attorney, sa tingin po ninyo? Pero babagsak din ang kredibilidad ng administrasyon at mga senador na naked ambition talaga ang pinapakita nila. Ganito yun hindi tayo tututol kung nakikita natin na fair ang proceedings. Hindi tayo makaka-imik o makakapagprotesta kung nakikita natin na hindi naman nila ginagawa ang lahat para lang maisulong itong reklamo for impeachment. Pero pag pinapakita nila sa atin yung ganitong gigil nila at yung enthusiasm nila para lang maisulong yung kaso laban kay VP Inday, regardless of the lack of evidence, regardless of the lack of logic, kumbaga dun sa mga reklamo, kumbaga, hindi sila, ang wino-worry ko is, why are they not even worried about the public mistrust doon sa kanilang ipinapakita? Alam natin na all of this is just a cover. Gumagalaw lang ang lahat ng ito dahil mayroon silang makukuha dito. Mayroon silang naisusulong sa kanilang mga interest. Hindi ito tungkol sa transparency, hindi ito tungkol sa accountability kasi kung transparency at accountability lang, doon pa lang sa inquiry sa House of Representatives ay mas makakakuha sila ng maayos na impormasyon. Kung hindi lang nila kumbaga halos openly ina-attack ang Vice Presidente. But since nag-umpisa sa ganyan, sa haba-haba ng prosesong nangyayari, pabagsak lang ng pabagsak ang trust and approval ng mga taong gumagalaw dito. Kumbaga, this is supposed to be democracy in action, di ba? Kung ayaw ng mga tao yung ginagawa ng kanilang mga elected officials, konsiderasyon yan na sa susunod na eleksyon hindi na kayo makakaulit. Pero tila walang takot sa ganitong klaseng reprisal ang mga senador at ilang mga opisyales natin. So yes, posibleng makuha nila yung gusto nila, but hindi nila magagawa ito with any measure of credibility kung dahas
at unfairness ang pinapakita nila, hindi kitang-kita yan ng mga taong nanonood. Hindi nila maitago at may repercussions yan sa 2028 elections no matter how this goes. Opo, at yan din ho ba ang sa tingin po ninyo ang naiisip, tinitimbang-timbang ngayon ng ilang mga senador na hindi po lumagda doon sa nag-leak na document ng draft report kaugnay nga po dito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee doon sa flood control scandal? Opo, dun sa BRC report, nakita na merong iba nga na nag-withdraw pa ng kanilang signature. Alam nyo, historical document kasi yan eh. At the end of the day, future generations ay makakabasa nito at makikita ang konteksto ng mga ng Blue Ribbon Committee hearing na yan. Makikita din later on, magagamit ito bilang konteksto dito sa impeachment attempt kay VP Inday. Hindi, kumbaga, this is objective evidence na nagpapatunay na mayroong ganitong napaka-irrational na report na lumalabas, napakakulang, na may killing, kitang-kita na na pati yung manner kung paano ginawa yung inquiry na ito, supposedly nga in aid of legislation, pero ang nakikita natin dito ay in aid of protecting certain people from accountability dito sa flood control scandal. Lahat yan, all of that will be taken into consideration, and yes, lahat yan itatala sa kasaysayan. Opo, at syempre, maapektuhan, tulad mo nasabi po ninyo, kung i-endorso o susuportahan ng mga senador o ng mga kongresista itong impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, ang nakikita po nyo, maapektuhan ang kanilang trust at approval rating, lalo na't ngayon, nakikita natin malapit na ang 2028 elections. Sa inyong pong nakikita, pinaghahandaan na yan ngayon ng mga kongresista, ng mga politiko, attorney. Oo. In fact, consideration yan. No? I'm sure may ilang mga kongresista na alam natin, maliwanag na sila po ay nag-iisip. Kaya wala tayong naririnig na may supermajority na o may ilang mga partido na nagsasabing kami ang nasa forefront dito, kami po ay solid ang boto namin for this and that reason. So nakikita natin na hindi na ganun ka-belligerent, hindi na ganong kaangas yung mga statements ng mga representante dito sa mababang kamara, medyo mas subdued sila. Mas mas excited pa yung Senado, nakikita natin. Pero yung House, unlike last year, mas subdued sila. So ang tingin ko, dahil as long as papalapit na sa 2028 elections, ito ay nasa likuran ng isip ng mga representante natin, actually ng lahat ng mga legislators natin. Ito pa yung mataas ang stakes. Kung sa lahat, sa katapusan ng lahat ng ito ay magtagumpay si VP Sara at maging presidente, maraming mga karir ang matatapos dahil sa mga pangyayaring ito. Opo. Kaya nga sinasabi, kung gusto nilang mag-survive pa politically, itong mga kongresista ay parang mahihirapan ata. Batay nga sa mga pahayag din ng ilang mga minority congressman, ay mukhang mahihirapan na makalusot. Yan din ho ba yung nakikita ninyo, attorney, dyan sa House? Well, ang nakikita natin is on a national level, tapos na karir nila. Kung mag-ambition sila beyond the local level. Iba kasi ang local politics eh. But it is also possible na maaapektuhan sila kahit paano. At of course, hindi natin papakalimot yan. Dahil napaka-public ng kanilang mga aksyon. Dahil may objective evidence, may mga pinirmahan sila. From the first impeachment complaint at yung itong pangalawa, makikita natin din yung partisipasyon nila, hindi mapagkakaila yan. Kumbaga, hindi nila pwedeng sabihin later on na, ay hindi ako yan, hindi ako pumirma. Walang ganyan. There's no chance to redeem yourself later on. Walang pagkakataon rin na maidi-deny nila kung ano ang partisipasyon nila dito sa impeachment complaints na ito. So, pero ang nakikita nga natin because nga medyo subdued yung mood ng House as compared to last year, hindi kasiguruhan, kumbaga, ang tagumpay nila. So either way may talo Posibleng maipanado nila, dumire-diretso ang impeachment, pero later on yung talo sa later on sa 2028, or posibleng sa umpisa pa lang kung isuko na nila itong attempt nila, at itago yung kanilang ambisyon, then baka may fighting chance pa sila at a future career. Nakikita natin dito, ang malaking may dilema talaga yung House. Opo. Sa ngayon. Opo. Natin ngayon ang impeachment complaint. Dami lang naman yun. That's a dummy complaint. Sabi nga ni Congressman Erice, that lawyer is the lawyer of Lisa Marcos against Glenn Chong. Paano kami maniniwala dyan? They just did that para mabar yung any other complaint. Nag-file pa rin ng Makabayan. Naman ang gusto ko sa Makabayan, consistent. BBM resign, Sara resign. Itong si Risa Ontiveros ng Akbayan
Dati, never again. Ngayon, why not? Maririnig mo ba siya? Nagsasabi ng BBM resign. No? Kabayan is consistent. Diyan ang mga kasama ko noon sa UP. Mga kabatch ko yan si Lisa Wasa. Consistent yan. Di ba? Akbayan, gusto nila, Sara i-impeach, saka na lang daw labanan si BBM. What kind of thinking is that? Anong klaseng strategy yan? Kung I think ang gusto talaga nila mayari is the BBM gang will support her either as vice president, di ba? Pero dreaming na yan na tatakbo sa president dahil hindi tatakbo ang BBM gang. Mas gwapo naman si John Vic Remulla kaysa kay Lamas. Tatakbo yun. Sabi mo, ma'am, bardagulan. Bakit? Bakit kayo magagalit sa akin? I'm a private citizen. Sue me. What can the president do in the last 2 years of his administration that would really make a difference? Kasi naging whistleblower siya naglabas nung yung mga flood control. Hindi totoo yan, ma'am. Because I think, eto na naman, prediction ko to, kaya makinig kayo lagi sa akin. Tunay akong analyst. Sa first 3 years nila, ang plano nila is kaukaw ng kaukaw. Nakaw todo-todo. And they use the budget. That's why yung yan mortal sin nila to our democracy is that they used Congress to loot our taxes. Mortal sin yan. At ngayon, hindi nakukulong. Walang nakukulong. Si Revilla nakulong. Ano ba yan? Palit ulo? Hindi. 2 years to go. Dapat ipakulong ni BBM si Romualdez para tumahimik ako. At tumahimik yung mga tao who are supporting me. Bakit si Saldico ang binabanatan nyo? Sinasabi na ni Saldico na ang mastermind si Martin Romualdez na nag-atid siya ng pera doon at kay Bongbong. Pinalayas nila kasi, ayaw nilang magtestigo. Ngayon, gusto na magtestigo, ayaw naman nilang pabalikin. Kunyari lang yun. Bakit si Senate Torping Lacson sa Blue Ribbon in-invite si mag-testify by Zoom, si Saldico? Nung lumabas na sa ibang network yung part 1, part 2, part 3 ni Saldico, ayaw nang ipatestify doon by Zoom. Ano ba talaga, Senator, ang rules dyan sa Blue Ribbon Committee? Dapat what is good for the goose is good for the gander. Di ba? Ganun lagi yung mga Inglesero. Bakit naman ganun? Dapat pinatestify nyo na. Kasi kung pinatestify nyo yun, di part of the records na yun ng Senado, ang sasabihin niya na naghatid siya ng pera sa kay Romualdez at sa bahay ni Bongbong at sa Malacanang. Ang sinasabi mo, whistleblower si Bongbong, that's not true. He admitted there was a U.S. State Department report saying that the corruption in the DPWH is massive. That's why he did that. At saka, yun na nga ang analysis ko, na 3 years, come, and then on the 4th year, look like a hero. Hero ba siya? Naniniwala ba kayo na posibleng makasuhan at makulong si Martin Romualdez? Pwede. Kasi bakit nila pinakasuhan si Revilla at pakulong nila? Bakit hindi? Di ba? ICI also, yun lang ang problema kasi sabi nila i-live stream nila, hindi nila live stream. Kawawa yung ICI. Sinabi ko na when I was in Europe, mag-resign na kayo, mga inutil kayo. Naiwan na lang ngayon si former Justice Andy Reyes. I mean, hindi naman siya makaresign, di ba? Di ba? Technically, that is already inutil. Anong nakikita niyong kalalabasan ng buong flood control hearings? Ang hearings na yun ng ICI, it was done to pacify us. That's why I said in the first place, ano yung ICI na yan? Si Bongbong din naman nag-appoint dyan. Siya naman namili ng mga tao. Sino una nag-resign? Di ba? Yung accountant? Yung accountant nag-resign Di ba? Ngayon, si Justice Reyes na lang naiwan. Because, how can I believe na yan? Kung si Justice Davide kaya nilagay mo doon, baka maniwala pa ako. Di ba? I'm nothing against Justice Reyes. Pero alam ko naman na former ES Bersamin also partly chose the members there, di ba? At tapos nadawit siya, si ES Bersamin, Justice,
Chief Justice, nag-resign siya. Kasi gagawin siya sangkalan. Di ba? Chopping board. Oh. Yeah, it's falling eh. Di ba? The boat is sinking. But di ba?